Malaki ang may tutulong ng source code ng mga PCOS machines upang malaman kung paano bibilangin ng makina ang mga boto sa darating na halalan. Paliwanag pa ng ilang IT experts, ito ang nagsisilbing utak upang mapatakbo ang hardware. Alamin natin ang detalye sa ulat na ito ni Emil Carion. Sa daloy ng panahon, sumabay sa pagbabago ang teknolohiya kung saan ang tao ay patuloy na tumutuklas at gumagawa ng mga pamamaraan na ikagagaan ng buhay. Sa kasaysayan ng eleksyon, nagsimula sa manual ang pagboboto ng maraming taon hanggat naging automated ang election gamit ang PCOS machine. Nasubukan sa kauna-unahang pagkakataon PCOS machine noong 2010 national elections at nahalal si Pangulong Benigno Simeon Aquino III bilang ika-15 presidente sa Republika ng Pilipinas. Bagamat meron pa ring ilang election protests at mga sinasabing dayaan ang 2010 elections, muling masusubukan ngayong midterm elections ng PCOS kung saan maraming civic groups ang nakatutok at nakabantay para isulong ang malinis na halalan. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ay ang naantalang pagdating ng source code ng PCOS machines na ayon sa mga election watchdogs ay mahalagang masuring maigi upang malaman kung may tampering na maaring makakapagpabago sa resulta ng eleksyon. Ano nga ba ang source code at ano ang maaaring gawin nito? Ayon sa isang computer expert, ang isang technology unit ay kinabibilangan ng hardware machine at software o source code na siyang parang utak na nagpapatakbo ng hardware makina. Sa mundo ng computer science, ang source code ay isang pinagsama-samang computer instructions na na-encode ng computer programmer. Lang, nauutusan siya. So, alam, yung step by step, parang ginagawa through source code. So, ayun yung mga result, doon makikita. So, yung mga input, source code din na nag-handle yun. Tsaka mga input, tsaka yung output ng computer. Kung ang source code ay gawa ng isang computer programmer na siyang mag-uutos ng gagawin ng isang system unit, maaari din namang baguhin ng programmer ang source code upang sumang-ayon sa utos nito ang gagawin ng naturang system unit. Kasi ang security kasi ng computer is parang bahay yan eh. So, isipin mo yung bahay nyo, sa tingin mo ba proof positive yun? Or parang hindi ba mapapasok na magnanakaw? Parang ganyan na takbo sa computer. So, ang gagawin mo syempre para ma-secure yung bahay nyo, maglalagay ka ng aso. Tapos maglalagay ka ng ilaw sa labas. Karaniwang nakaimbak sa isang computer database ang source code at maaring ma-activate sa pamamagitan ng isang computer o assembly software na siya namang magpapatakbo ng sistema ayon sa kagustuhan ng may-ari nito, computer programmer man o may-aring bumili ng computer system. Bakit nga ba mahalaga ang source code? Kung iuugnay natin ang source code sa usapin ng eleksyon, ang PCOS machine ay isang system unit na nag-iimbak ng impormasyon o ng individual na boto ng mga tao at ipinapasa ang mga ito sa COMELEC election database na pinapatakbo ng source code. Sa database na ito nagmumula ang resulta ng eleksyon. Sa pagtutulungan ng mga election watchdogs at ng mga opisyal ng COMELEC, marapat lamang na mapangalagaan na hindi magkaroon ng manipulation o mabago ang source code at masiguro na tapat at malinis ang resulta ng eleksyon 2013. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.